Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang isang kasalanan, kapag hindi agad pinutol ay maaari pang magkaroon ng ugat at makasira ng buhay ng iba. Hindi naman lahat ng nasisira ay kaya pang ayusin at ibalik sa dati na parang walang nangyari. May mga pagkakataong mas nakabubuting magpalaya na lamang upang maghilom ang sakit na dulot ng kasalanang yon. Dear Papa Dudut, ako po si Fiona, 32 years old. Isang may bahay at ina ng 8 at 6 na taong gulang na mga bata. Noon nakala ko ay buo na ang mundo ko dahil may asawa kong mabait, responsable at tahimik na si Marco. Kasama ang 2 naming anak na sina Max at Mira na parehong masayahin at matalinong mga bata. Sa totoo lang po, ako ang tipo ng babae na hindi iisipin ang karamihan na nagkakamali. Dahil bukod sa maayos akong manamit at may trabaho sa opisina ay masasabi ko rin talagang magaling akong makisama sa mga taong nakakatrabaho ko at mga nakakasalamuha. Pero sabi nga nila kahit ang pinaka-perpekto sa paningin ng iba ay may kahinaan pa rin. Nagsimula ang lahat sa mga panahong nagiging malamig na kami ng asawa kong si Marco. Hindi ko alam kung pagod lang siya o talagang nagbago na pagdating sa akin. Ibang-iba na kasi ang pakikitungong nararamdaman ko mula sa kanya sa tuwing magkasama kami sa bahay. Madalas siyang tahimik pagka-uwi galing sa trabaho. Pagkatapos kumain, diretso na siya sa pagtulog. Kung dati ay niyayakap niya ako kahit na walang dahilan, ngayon ay parang may pader na sa pagitan namin. Labis ko yung pinagtataka at ikinabibigat ng loob ko, Papa Dudut. Sa pagkakaalam ko ay wala naman akong nagawang kasalanan. Kaya bakit gano'n na lamang akong tratuhin bilang asawa? Sinubukan ko siyang kausapin ng ilang beses. Tinatanong kung may problema pa ba kami o kung may nagawa ba akong mali. Pero lagi lang niyang isinasagot na wala at pagod lang siya sa trabaho. At sa tuwing nakakaramdam ako ng pangangailangan bilang isang asawa, madalas ay dinadahilan na pagod daw siya. Katunayan ay may pagkakataon na ginagawa ko na ang lahat para lamang may mangyari ulit sa aming mag-asawa. Pero tinatanggihan talaga niya ako na sobrang kinakasama ng loob ko. Hanggang sa nasanay na rin po akong manahimik, Papa Dudut. Uuwi lang yata kami mula sa kanya-kanyang trabaho at magsasama sa bahay sapagkat pamilya pa rin kami. At may mga anak kaming dapat buo ang pamilya. Dahil naging normal na ang ganong senaryo, sa halip na magtanong ng paulit-ulit, nilunod ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Sa mga kaibigan at sa social media. Kung saan ay doon ko natutunang ngumiti kahit pagod na ang puso ko sa mga nangyayari. Hanggang sa makilala ko si Rico, Papa Dudut. Isang project coordinator sa company.
Habang tumatagal ay nahuhuli ko ang sarili kong hinihintay, ang mga message na mula sa kanya. Tuwing pinupuri niya ako, nakakaramdam ako ng kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman sa mister ko. Hindi ko po alam kung pangangaliwa nga ba ang nararamdaman ko. Ang alam ko lang, iyon ang hinahanap ko. Paglalambing na hindi ko nararamdaman pa sa buhay may asawa na meron ako ng panahong yon. Nagtagal kami sa ganong setup. May pagkakataon na lumalabas kami para kumain pero lagi kaming may kasama para hindi halata. May isang gabi noon na nalasing ako matapos ang company event. Hindi ko na napigilang ipaubaya ang sarili ko kay Rico. Nang una'y sobrang nagsisi ako sa pagkakamaling yon. Agad akong umalis sa hotel kung saan niya ako dinala. Nagsorry din siya. Sabi niya ay ginusto niya ang nangyari sa amin dahil akala niya ay gusto ko din siya. Umamin siya na matagal na siyang may nararamdaman sa akin kahit alam niyang may asawa na ako. Pero nung matapos niya akong halikan at tumalik din ako pabalik ay hindi na raw siya nag-aalinlangan pa na sundin ang nararamdaman ng puso niya. Pag-uwi ko ng gabing yon ay umiyak ako sa loob ng banyo. Gusto kong sisihin si Marco na dahil sa pambabaliwala niya at kakulangan ng pagmamahal sa akin bilang asawa. Nagawa ko tuloy hanapin ang pagkukulang na yon sa iba. Pero alam kong ako ang nagkamali. Ako ang lumampas sa linya na dapat ay hindi ko nilampasan dahil may sarili akong pamilya at ganon din si Rico. Lumipas ang isang linggo na hindi na kami nagpansinan noon ni Rico. Pero sa bawat araw na yon, nangungulila kami sa presensya ng isa't isa. At nang magkaroon nga kami ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan ay sinabi niyang hindi daw niya ako kayang kalimutan. Kung mas makabubuti daw na mag-resign na lamang ay gawin niya para hindi siya natotorture ng ganon. Ipinagtapat din niya ang sobrang nahulog na siya sa akin. Pero sabi ko ay mali yun, pareho kaming may pamilya na. Nagulat ako nang sabihin niya ang kaya niyang hiwalayan ang asawa niya para sa akin. Ang sabi ko naman ay mahal ko ang mga anak ko at hindi ko kayang iwan si Marco. Pero Papa Dudut, kahit na anong pilit naming layuan ng isa't isa noon, hindi namin kinayang pigilan ang pag-usbong ng nararamdaman namin. Hindi na nagtagal at pinagbigyan namin ang mga sarili namin na mahalin ang isa't isa, Papa Dudut. Naging madalas ang pagkikita namin noon at sa bawat pagkikita may nangyayari po sa amin. Alam kong mali, pero siya lang ang nagbibigay noon ng kasiyahan at pagmamahal sa akin. Aaminin ko noong panahon na yon ay mahal ko na siya kesa sa asawa ko. Papa Dudut, naging madalas din ang pagsisinungaling ko kay Marco. Palagi kong dinadahilan na may overtime ako, may meeting at may lakad kasama ang office mates. Kaya napapaaga siya ng uwi para sa mga bata. Pero ang hindi ko alam, unti-unti na palang napapansin ng asawa ko ang pagbabago ko. Dahil may isang gabing habang nakahiga kami ay dinig ko ang mabigat na paghinga niya. Alam kong gising siya pero hindi ako kinikibo. Noong bumuntong hininga siya ulit ay doon na siya nagtanong. Fiona, may iba ka ba? Parang sumabog at kumalabog ang dibdib ko sa katanungan niyang yon. Hindi agad ako nakasagot. Pero sa halip na umamin ay nagsinungaling ako. Sinabi kong wala, na sobrang abala lamang ako sa trabaho. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinatanong ng ganon pero hindi niya ako sinasagot. Nang ibalik ko ang tanong niya sa kanya ay walang imik na tinalikuran lamang niya ako at tinulugan. Pero makalipas ang ilang buwan, nakaramdam ako ng guilt, Papa Dudut. Kaya tinapos ko ang relasyon namin ni Rico at napagod din ako sa sitwasyong meron kami dahil alam ko kahit mahal namin ang isa't isa, ay wala pa rin yung patutunguhan.
Natakot din akong baka pati trabaho ko ay mawala sa akin kapag may makahuli sa amin. Kahit ayaw niya ay pinilit ko siyang kalimutan ako. Sabi ko kahit wala pa siyang anak, huwag niyang aksahin ang buhay niya sa akin. Mahalin niya na lang ang asawa niya. Halos magmakaawa siya noon na huwag kong iwanan. Pero tuluyan ko pa rin siyang iniwasan noon, Papa Dudut. Nalipat din ako ng department noon kaya lalo kaming nagkaroon ng dahilan para itigil na ang lahat ng mayroon sa aming dalawa. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko at ang relasyon namin ng asawa ko noong panahon na yon, Papa Dudut. Sobrang effort ang ginawa ko para lamang bumalik ang dati. Maaga na akong umuwi para ipagluto ang mag-ama ko. Kapag overtime, bumabawi ako sa kanila kinabukasan. Hanggang sa may isang beses na napansin kong may kausap si Marco sa cellphone. Panahon na yon, nasa CR ako at wala siyang alam na umuwi ako. Narinig ko ng malinaw ang usapan nila. Lalong sumama ang pakiramdam ko noong marinig kong sweet niyang sinabi sa kausap niyang salitang babawi ako sa susunod, I love you. Gusto ko siyang kumprontahin noon pero wala akong lakas para gawin yon. Bago pa niya malaman na nandun ako, mabilis at maingat akong lumabas ng bahay at nagpanggap na papasok pa lamang ng sandaling yon. Tinawag ko ang mga anak namin para malaman nilang nakauwi na ako. Maya-maya ay sinalubong ako ng mga bata at kinuha ang mga dala kong pagkain, maging ang cake na para sa anniversary namin ni Marco. Noong makalapit si Marco, hinalikan ko siya sa lips gaya ng dati. Tinanong niya ako bakit nandun na raw ako. Wala daw ba akong pasok? Sabi ko naman ay masama ang pakiramdam ko kaya umuwi ako ng mas maaga. Nakiusap ako sa kanyang asikasuhin na yung hapunan namin dahil magbibihis muna ako. Niyakap ko rin siya ng mahigpit at binati ng happy 8th wedding anniversary. Kahit na alam kong nakalimutan na niya gaya ng dati pa. Bago ako umakyat ng kwarto, sabi ko pa sa kanya kapag tulog na ang mga bata ay mag-celebrate kami. Ipinalam ko rin na may dala akong alak, mag one-on-one kami at pumayag naman siya. Natuloy ang one-on-one na inuman namin, Papa Dudut. Nung pareho na kaming natamaan ng alak ay mas naging wild kaming pareho. Sa pagkakataong yon ay may nangyari na ulit sa amin. Ginawa ko ang lahat para mag-enjoy siya. Nakailang beses naming sabay na abot ang rurok ng pag-iisa ng gabing yon. At simula noon sa bawat araw ay unti-unting bumabalik ang aming spark bilang mag-asawa na matagal nang nawala sa aming dalawa. Every weekend lumalabas na rin kaming buong pamilya. Dumadalas na ang pag-uwi niya ng mas maaga at madalas din na tinatrabaho na namin ang isa't isa. Akala ko ay magiging okay na ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Marco pero hindi ko alam ay may isa pa palang susubok sa akin ang panahon na yon, Papa Dudut. Sa bagong department na nilipatan ko ay nakilala ko si Arman. Isang binatang tahimik, matalino pero misteryoso. Tipo ng lalaki na hindi kailangang magsalita ng marami para maramdaman mong may lalim. Naging magkaibigan kami kahit na mas bata siya ng 3 taon sa akin. Maraming may crush sa kanya na katrabaho namin pero may haka-haka na bakla daw ito kaya single. Papa Dudut, sa mga panahon na sinusubukan kong bumawi kay Marco, si Arma naman ang naging comfort zone ko sa bawat araw na nahihirapan ako sa buhay. Sa bawat araw na malamig sa akin ang asawa ko. Hindi ko man ginusto pero tuluyan na naman akong nahulog sa maling tao. At doon ko rin tuluyang nasira ang sarili kong respeto dahil nalaman ni Marco ang lahat ng tungkol sa amin ni Arman. Isang araw habang nasa trabaho ako ay nag-message sa akin si Marco. Sinabi niyang alam na raw niya ang lahat. Huwag na daw akong umuwi para kung binuhusan ng malamig na tubig noong mabasa ko yon.
Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero ramdam kong tuluyan ng nawasak ang relasyong meron kami bilang mag-asawa. Sinubukan kong ayusin ang lahat, Papa Dudut. Agad akong umuwi para kausapin siya pero hindi niya ako pinapasok. Hindi rin niya ako pinalapit sa mga anak ko. Umiyak ako sa labas doon at nakiusap na halos magmakaawa nang pakinggan muna niya ako. Pero parang wala siyang naririnig. Mula noon ay nagsimula na ang impyerno sa buhay ko, Papa Dudut. Naging mailap si Marco sa akin. Kahit pagdating sa mga anak namin, ay halos hindi ko na nakakausap ang asawa ko, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay hindi ko sila sinukuan. Sabi ko sa sarili ko kung nagawa kong masira ang pagsasama namin ay kaya ko rin po itong ayusin. Sinimulan kong baguhin ang sarili ko, itinigil ko ang meron sa pagitan namin ni Arman. Nag-focus ako sa trabaho at ipinaglaban ang karapatan ko sa mga anak namin. Ginawa ko ang lahat para makapag-usap kami ng mas maayos na mag-asawa. Sa uli hinayaan niya akong sa bahay ulit tumira pero siya ang umalis dahil hindi daw niya kayang makisama pa sa akin. Kahit masakit ay tinanggap ko yon, Papa Dudut. Para sa mga anak namin. Balita ko noong panahon na yon ay may kinuha siyang apartment na malapit sa workplace niya kaya hinayaan ko na muna siya sa gusto niya. Tungkol naman sa kapakanan ng mga anak namin ay may kasunduan kaming magsusustento pa rin naman siya. Pero para na lamang sa mga anak niya at hindi sa akin bilang asawa. Ayos lang naman sa akin yon dahil may trabaho naman ako. Ang kinikita ko rin naman ay para sa future ng mga anak namin. Pero nang panahon na yon ay hindi pa rin ako tumigil na suyuin si Marco, Papa Dudut. 4 na beses sa isang linggo ko siyang pinaglulutuan ng gabihan niya na iniiwan ko sa landlady para ibigay sa kanya. Kahit na hindi kami okay ng panahon na yon, ayaw ko namang pabayaan siya na walang maayos na kinakain. Oo, may kinikita naman siya at kaya niyang bumili ng gusto niya pero para sa akin iba pa rin ang lutong bahay. Asawa ko pa rin naman siya at mahal ko pa rin siya. Pero habang nagsusumikap akong bumawi kay Marco ay umeksena naman sa buhay namin si Gina, ang babae ni Marco, Papa Dudut. At doon na nagsimula ang bagong kabanata ng sakit na nararamdaman ko. Naalala ko pa hapon yon, magdadala sana ulit ako ng pagkain sa apartment nang makita ko siyang may kasama habang papasok ng gate. Kasalukuyang inaabot ko sa landlady ko yung dala kong niluto ko. Pare-pareho kaming natigilan pagkakita sa isa't isa. Maging yung landlady, Papa Dudut. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong magreklamo. Pero nung makita kong inuwi niya ang babae niya sa apartment ay parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Hindi ko na alam kung anong klaseng sakit ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Pero iba pala kapag ikaw na ang nasa kabilang panig, Papa Dudut. Ang sakit-sakit. Masasabi kong mas maganda sa akin yung babae, Papa Dudut. Maliwalas ang mukha niya, mahinahon ang kilos at may aura ng babaeng hindi mo agad mahuhusgahan. Pero sa mata ng isang asawang katulad ko, Papa Dudut, alam kong siya ang dahilan kung bakit tuluyan ang nanlamig sa akin ang asawa ko at ang dahilan kaya hindi buo ang pamilya ng mga anak ko. Nakabawi lang kami pare-parehong tatlo noong tumikhim yung landlady at nagsabing may gagawin pa siya. Sabi din niya, ako na lang daw ang mag-abot ng mga dala ko kay Marco dahil nandyan na daw ang asawa ko. Habang ang mister ko naman ay pinapasok muna niya yung babae bago ako harapin at tanungin kung ano ang ginagawa ko roon. Pero dahil sa sakit na nararamdaman ko ay binalik ko ang tanong sa kanya. Siya yung babae mo, hindi ba? Siya yun, di ba? Naiiyak na tanong ko. Sigurado kasi ako na ang babaeng yon at yung babaeng kausap niya noon sa CR noong panahong nahuli ko siya ay iisa lamang. Katunayan, Papa Dudut, simula noong
naghinala na ako. May araw noon na hindi ako pumasok sa trabaho para lamang sundan ang asawa ko. Nalaman ko ang tungkol kay Gina. Hindi dahil sinabi ni Marco kundi dahil nakita ko silang magkasama mismo. Friday yun noon, birthday ng anak naming si Mia. Akala nila ay hindi ako makakauwi dahil nagpaalam akong may event na dadaluhan noon. Pero dahil postponed, maaga akong nag-out sa trabaho. Bumili rin ako ng cake ni Mia at nagpa siyang dumaan na sa pinagtatrabahuhan ni Marco para sabay na kaming umuwi. Pero nang makarating ako doon ay laking pagtataka ko nang may babaeng lumapit sa kanya. Pinayungan pa siya dahil umaambon ng sandaling yon. Doon ako kinutuban, Papa Dudut. Kaya sinundan ko sila. Inis na napabulalas na lamang ako sa hindi kalayuan at napamura nang makitang inuwi niya sa bahay namin ang babaeng yon. Yung babaeng may dalang regalo at iba pang shopping bags. Gusto ko silang sugurin noon pero mas pinili kong magkubli muna at matyagan sila. Natatandaan ko pa noon na bitbit ko sa mga kamay ko ang cake at regalo ko para sa anak ko. Papa Dudut, ang sakit-sakit na makitang kayang ipakilala ng asawa mo yung kabit niya. Friend daw niya sa mga anak ko. At sila ang magkakasama sa mahalagang araw na yon. Ang masakit pa, nakita ko kung paano tinitingnan ng mga anak ko ang babaeng yon na parang masaya sila na may bagong tita sila. Doon ko naramdaman yung hindi may paliwanag na kirot. Kasi alam kong kasalanan ko rin kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Hindi ako nakapagsalita noong una, pero nang magpaalam na sila ni Marco pagkatapos ng handaan, doon ako napaiyak ng tahimik. Nang makalis na silang dalawa, siguro ay para ihatid sandali yung babae, agad naman akong pumasok sa loob para makasama ko ang mga anak ko. Tuwang-tuwa sila nang makita ako at ang mga dala ko. Agad din silang nagkwento tungkol sa Tita Gina na kaibigan daw ng papa nila. Ipinakita rin nila sa akin yung mga laruang bigay ng babae sa kanila. Siguro yung mga 1 oras din bago nakabalik pa uwi si Marco sa bahay noon. Nadatnan akong kumakain kasama ang mga anak ko. Nang makita ko siya ay niyaya ko siyang kumain pero tumanggi siya at agad na tinanong kung bakit nakauwi ako ng maaga. Sabi ko na lang ay na-postponed dahil may paparating na bagyo. Nanatili akong tahimik noon, Papa Dudut. At hindi na binanggit pa ang tungkol sa nalalaman ko. Sa takot ko noon na tuluyang mawasak ang pamilya namin, nagpatay mali siya ako at nagpatuloy lang sa pagbawi sa mga naging kamalian ko sa kanila, lalo na kay Marco. At hindi nga nagtagal ay naging maayos din kami ni Marco ng mga panahong yon. Magbalik tayo sa tagpong nahuli ko na nga silang dalawa sa apartment, Papa Dudut. Nag-uusap kami ni Marco sa harapan mismo ng apartment niya. Nung una'y niyayaya niya akong lumabas kami ng gate at doon na lamang mag-usap. Pero hindi po ako pumayag. Nasa ayaw at gusto niya ay doon lang kami mag-uusap na dalawa. Nung una'y hindi pa kami gaanong nagkakainitan sa sagutan. Pero nang biglang halos sa akin niya sinisisi ang lahat. Doon ko na tuluyang ipinagtapat ang matagal ko nang nalalaman tungkol sa kanila noong babae. Nagsumbatan kami. Ipinamukha ko din na dahil sa kanya. Kaya ako nagawang magkamali at hindi ko expect na umalis siya sa bahay. At iniwang kami ng mga anak niya para magkaroon sila ng kabit niya ng pagkakataon. Nauwi sa away ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Kaya mula noon ay naging abala sa paghahanap ng paraan para makausap si Marco. Dahil maging ang pagsusustento niya sa mga anak namin ay hindi na din maayos. May buwan pa nga na halos hindi na siya nagbibigay para sa mga bata. Pero maraming nagsasabi sa akin na nakikita nila ang asawa ko na pa-travel daw kasama ang isang babae. Katunayan, Papa Dudut, halos araw-araw kong tinatawagan noon si Marco at minsan sa trabaho, minsan sa bahay ng mga magulang niya. Pero madalas ay hindi siya sumasagot.
Noong minsang sagutin niya, ang sabi lang niya ay tigilan na siya. Mag-move on na raw ako dahil hindi na daw niya ako mahal. May kanya-kanya na daw kaming buhay. Papa Dudut, halos sumabog ako sa galit noon. Okay naman sana kung ayaw na niya sa akin. Kahit masakit ay tatanggapin ko. Pero paano naman yung nararamdaman ng mga anak ko noong panahon na yon? Nagtatanong na bakit hindi man lamang sila pinapasyalan ng papa nila. Nasaan na daw ito? Dahil sa mga anak ko ay sinubukan kong kontakin si Gina, Papa Dudut. Nag-message ako sa kanya sa Facebook. Natatandaan ko pang mahaba-haba yon pero maayos naman ang nilalaman noon na ginawa ko. Sinabi ko kung gaano ko kagustong ayusin ang pamilya namin. Pero habang sinlang siya, walang reply o kahit man lang paliwanag patungkol sa relasyong meron sila, Papa Dudut, wala talaga. Isang Sabado ng hapon, noong nakita ko sina Marco at Gina na magkasamang pumunta sa mall. Tahimik ko silang sinundan hanggang sa coffee shop. Doon ko nakita kung paano ito tinitingnan ni Marco. Yung tingin na dati ay para sa akin lang. Hindi ko maiwasang mapakuyom ng kamao habang pinagmamasdan sila mula sa labas. Kasabay ng sakit na nararamdaman ko. Masasabi kong may halong galit, Papa Dudut. Galit para sa sarili ko at lalo na sa kanila. Kasi kahit na ano pang mangyari, ako pa rin ang legal wife. Ako pa rin ang pinakasalan. Ako pa rin ang nanay ng mga anak namin ni Marco. Hindi kami legal na naghiwalay kaya hindi dapat nila ipangalandakan ang relasyon nilang ng ganon. Hindi man lang nila inisip ang mga anak namin. Sa inis ay muli ako nag-chat kay Gina. Sabi ko, Gina, alam kong nasaktan ko si Marco noon. Pero ikaw ang dahilan kaya nanlamig ang asawa ko in the first place. Kaya sana'y bigyan mo kami ng chance na ayusin ang pamilya namin. Hindi mo naman alam lahat ng pinagdaanan namin. Hindi mo alam kung gaano ko siya kamahal. Tandaan mo rin na ama siya ng mga anak namin. Huwag mong ipagdamot ang hindi naman sayo sa una pa lang. Pero muli ay scene mode lang niya ako ng sandaling yon, Papa Dudut. Gusto ko silang sugurin pero nagpasya na lamang akong umuwi at doon ko na lamang hinayaan ang sarili kong umiyak. Halos mapuno ng luha ang unan ko hanggang sa hindi ko namalayang nakatulugang ko na pala ang pag-iyak. Nagising na lamang ako dahil sa pagkatok ng panganay kong anak at inalok ako na kakain na raw kami. Doon ako biglang napabangon at nalaman kong gabi na pala. Nang makarating ako sa kusina ay nakaredy na yung mga pagkain. Nirihit pala nila yung mga ulam na niluto ko noong umaga. Kita ko ang pag-aalala sa muka at tingin ng mga anak ko. Kaya humingi ako ng tawad sa kanila at niyakap sila ng mahigpit. Papa Dudut, doon nagsimula ang desperasyon kong mas makausap si Marco para ayusin ang lahat sa amin para sa mga bata. Naaawa na rin kasi ako sa mga anak ko. Gusto ko mang ilapit sa kinakaukulan ang sitwasyon namin pero hindi ko alam kung saan magsisimula noon. Ayaw ko pa rin kasing mas maging komplikado pa. Kaya nagsimula akong pumunta sa bahay ng magulang ni Marco tuwing linggo, umaasang dadalaw siya doon. Tuwing pupuntahan ko kasi siya sa apartment ay hindi ko siya naaabutan. Hindi na rin ako pinapapasok ng landlady, siguro ay pinagsabihan ni Marco. May pagkakataong nakikita ko siya sa bahay ng mga magulang niya pero iniiwasan lamang niya ako palagi. Kahit kinukulit kong mag-usap kami kahit sandali ay hindi niya ako pinapansin. Ang mga magulang naman niya ay mababait pa rin sa akin pero ramdam ko ang pagkailang nila. Alam kong alam nila na ako ang dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon kaming mag-asawa. Pero kahit na ganon, Papa Dudut, ay hindi ako sumuko. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng message mula kay Marco. Sinabi niyang mag-usap na raw kami
Akala ko yun na ang simula ng pagkakaayos namin, Papa Dudut, pero nagkamali po ako. Pagdating ko doon, nakita ko kaagad sina Marco. Tahimik lamang siya at malamig na sinulyapan ako. Nang magsalita siya ay para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin niyang kaya siya nakipagkita dahil gusto lang daw niyang maging malinaw na matagal na kaming tapos. Papa Dudut, hindi ko alam kung iiyak ako o magmamakaawa ng panahon na yon. Pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng hangin sa paligid. At bago pa ako makapagsalita ay napalingon ako sa pinto at nakita ko si Gina papasok sa cafe. Tumayo si Marco at ngumiti sa kanya sabay taas ng kamay na parang sinasabi na nandun kami. Naupo si Gina sa tabi niya, ako yung asawa pero parang ako pa ang bisita ng sandaling yon, Papa Dudut. Maya-maya ay biglang nagsalita si Gina. Ayoko ng gulo, Fiona. Kaya gusto ko makausap ka. Tayong tatlo nang maayos sana. Pinakiusapan ko si Marco na magharap tayong tatlo ngayon. Agad ko naman siyang sinagot. Kung ayaw mo pala ng gulo, bakit hindi mo kami hayaang makapag-usap na mag-asawa? Na kaming dalawa lang. Inagaw mo na nga sa akin ang karapatan bilang asawa, pati karapatan ng mga anak ko gusto mo pang agawin sa akin. Huwag namang masyadong makapal ang mukha mo. Tinasan lang niya ako ng isang kilay habang sinasabing hindi ko siya inagaw. Siya ang lumapit sa akin. Wala akong intensyong sirain ang pamilya ninyo dahil hindi ko naman hinahabol ang asawa mo. Pero nandito ka ngayon, hindi ba? Kasama mo siyang nagpapakita sa publiko. Nagsasama kayong parang wala lang habang asawa ko pa siya? Ang sabi ko. Doon na sumingit si Marco at sinabing hindi na raw niya ako mahal at wag ko na raw ipilit pa ang sarili ko sa kanya dahil matagal na kaming tapos. Pumunta lang daw siya doon dahil gusto niyang pag-usapan namin ang tungkol sa mga bata. Bukod sa pagtatapos ng relasyon naming dalawa, gusto daw niyang gawing legal ang lahat. Papa Dudut, gusto ko silang sampaling pareho ng sandaling yon. Dahil kung tutuusin, sila naman talaga ang unang gumawa ng kalokohan. Gusto kong isigaw sa kanila yon pero pagalit na tumayo na lamang ako at umalis. Kung magtatagal pa ako doon ay tiyak kong maghahalo ang balat sa tinalupan sa pagitan namin ni Gina. Nang makalayo na ako ay saka ko lang hinayaang pakawala ng mga luha kung pinipigil ko ng sandaling kaharap ko sila. Hindi ko alam kung galit or panghihinayang o awa sa sarili ang nararamdaman ko. Pag-uwi ko ay sinalubong ako ng mga anak ko, Papa Dudut, niyakap nila ako ng mahigpit habang sinasabing I love you, Mama. Hindi ko alam bakit bigla nila yung sinabi sa akin. Pero mas gumaan ang mga oras na yon ang pakiramdam ko. Doon ko rin na-realize na oo, iniwan ako ng asawa ko pero hindi pa naman tapos ang buhay ko. Kasi may dalawang dahilan pa ako. Kung bakit ako dapat na bumangon at hindi magpakalugmok. Yon ay ang mga anak ko. Kaya simula noon ay tinigilan ko na si Marco. Wala na rin akong mensahe kay Gina dahil minsan ay mas makabuluhan pa ang katahimikan kesa sa mga salitang puro sakit lang ang hatid. Papa Dudut, akala ko nga noon ay tapos na ang sakit pero isang araw ay dumating ulit si Marco. Hindi para makipagbalikan kundi para tuluyang magpaalam na. May dala siyang mga dokumento noong pumunta siya sa bahay. Tahimik siyang umupo sa harapan ko at sa gitna ng lamesa marahan niyang nilapag ang mga papeles. Habang sinasabing gusto niyang maging maayos ang lahat bago siya lumipad paalis ng bansa. Kaya sana daw ay makapag-cooperate ako at pirmahan ko na. Para kung binuhusan ng malamig na tubig, Papa Dudut, nang makita ang annulment paper pala yon. Kahit alam kong matagal na kaming tapos sa iba pa rin yung marinig at makita sa papel na tuluyan na kaming matatapos bilang mag-asawa. Hindi ako agad nakasagot noon, Papa Dudut. Narinig kong sabi pa niya na tumatak sa isipan ko hanggang ngayon. Wala naman akong gustong masaktan, Fiona. Pero gusto ko nang magsimula ng panibagong buhay kasama si Gina. Sana kahit papaano ay maintindihan mo rin ako. Sa loob-loob ko,
Gusto kong sumigaw at usigin siya sa ginawa niya. Feeling ko ng sandaling yon ay agrabyado ako. Feeling ko ay parang planado ang lahat. Pero Papa Dudut, ano pa ba ang karapatan kong magalit? Kung ako rin ay nagawa ko ring magloko noon. Kaya imbes na sigawan siya ay napayuko na lamang ako habang tumutulo ang luha ko sa mga papel na nasa harapan ko. Sabi ko ay bigyan niya muna ako ng panahon para doon. Tumango lamang siya at umalis. Nang walang halik sa akin at walang yakap. Hindi gaya dati noong nagsisimula pa lang naming buuin ang pamilyang pinapangarap namin ng magkasama. Papa Dudut, ilang araw kong pinag-isipan ang tungkol sa annulment. At sa bawat gabing umiiyak ako ay lagi kong iniisip yung mga anak namin. Wala silang kasalanan pero silang madalas na naapektuhan sa lahat ng yon. Hanggang isang gabi habang pinapatulog ko si Mia matapos kong ipagtapat at ipaunawa sa kanilang dalawa ang tunay na sitwasyon namin ng papa nila. Maya-maya biglang nagtanong si Max. Ma, kapag annulled na ba kayo ni Papa? May bago na kayong parehong mapapangasawa? Sagot ko, anak, hindi naman laging tungkol sa bagong asawa. Minsan sapat na yung mahalin namin ulit ang sarili namin. Kung si Papa ninyo mas gusto niyang sumaya sa babaeng gusto niyang mapangasawa ulit, wala akong magagawa doon. Basta ako'y masaya na ako na kayo ng kapatid mo ang kasama ko. Sobrang mahal ko kayo. Mahigpit lang akong niyakap ng panganay ko matapos mag-I love you sa akin. At doon ay parang may liwanag na pumasok sa isipan ko. Siguro nga ito na ang tamang panahon para bitawan si Marco. Kaya kinaumagahan noon ay pinirmahan ko na ang annulment papers. Papa Dudut, lumipas sa mga buwan at tuluyan nang nag-grant ang annulment namin ni Marco. Sila naman ni Gina ay agad na nagpakasal sa simbahan base na rin sa mga chismis sa paligid. Sa tuwing dinadalaw ni Marco ang mga bata sa bahay ay tahimik lamang kaming nakatingin. Hindi na ako nasasaktan at wala na ring galit akong nararamdaman. Siguro dahil kahit papaano ay ginawa na niya ang responsibilidad niya bilang ama. Nagsusustento, bumubisita at ipinapasyal tuwing weekends sa mga anak namin. Tinuturuan naming dalawa ang mga anak namin na mahalin kaming pareho kahit na hindi na kami magkasama. At ako naman, Papa Dudut, ay patuloy lang sa buhay, naging full-time pastry seller sa online na mga brownies, cookies at banana loaves. May mga suki na rin ako at minsan ay pati si Marco ay bumibili. Reason niya ay para daw sa mga bata. Hinahayaan ko na lang. Papa Dudut, na-realize ko rin na minsan ay hindi kailangan ng forever para matutong magmahal. Na hindi kabawasan sa pagkatawang pagbitaw kung kinakailangan na. Minsan ay yung pa ang pinakamalakas na magiging dahilan para bumangon. Hindi lang para sa sarili kundi para sa mga anak na meron ka pa. Ngayon po ay masaya ako kasama ang anak ko at wala mang kami ni Marco. Pero may mga anak pa akong marespeto at mapagmahal na kasama ko sa hirap at ginhawa. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Fiona. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Fiona. Nakakahangang naitaguyod mong mag-isa ang mga anak mo habang nag-i-enjoy ang asawa mo sa piling ng iba. At bilang kinalimutan ang obligasyon nila bilang ama. Mas nananaig pa rin sa iyo ang pagiging ina na hindi mo sila pinabayaan kahit na anumang mangyari. At sa uli hindi mo hinayaang lamunin ka ng galit kundi mas pinili mong bumangon at ipakitang kaya mong maging ama't ina sa kanila. Tandaan na ang pag-aasawa ay panghabang buhay na commitment na dapat ay pinaghahandaan at pinag-iisipan. At pinagtatrabahuhan siyempre. Huwag pumasok sa panibagong relasyon kung nakatali na at may pasang obligasyon sa binuong pamilya. Sana'y magsilbing aral po ito sa lahat ng mga nakikinig na sa bawat maling desisyon ng mga magulang ay may mga anak na maapektuhan at mahihirapan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at syempre ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po'y mag-subscribe po kayo dyan. Maraming salamat po.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut